Good morning sa atin mga ka-Easy Ride. Naway mapagpalang umaga ngayong araw ng Sabado. Atin pong pag-uusapan si Easy Ride. Nagtataka po kayo kung bakit wala na akong upload ngayon tungkol kay Easy Ride. Baka iniisip nyo na sira na po si Easy Ride. So update ko lang po kayo kay Easy Ride 150 Fi. Ang ating pag-uusapan muli ngayon ay ang issue na tungkol po sa tumatagas po na langis o kaya nag-overflow. Kasi merong nag-comment po sa akin na sabi niya, "Boss, bakit nga niya ang aking Easy Ride wala pang 200 kilometers. So, tumatagas po ang langis." Lilinawin lang po natin mga ka-Easy Ride na ang ibig sabihin po ng tumatagas at saka yung ibig sabihin ng overflow. Magkaiba po yan. So yan po ang issue ngayon na binabato ko Easy Ride. Actually matagal na ho yan. At yan po ay naranasan ko rin nung bago ko inilabas si Easy Ride. So kung mapapansin nyo, yung ating background ay sa mataas po na bundok. Nandito tayo ngayon sa mataas na bundok dito po sa Banawi. Kaharap mismo natin, nasa likuran po natin mismo ang Banawi Rice Terraces, kung saan nandito tayo ngayon naka-check-in sa Banawi Grand View Hotel dito mismo sa kinatatayuan ko. Ito yung pinaka-terrace namin. So kaya ginusto kong pag-usapan natin si Easy Ride dito sa mataas na lugar. Dahil ibig kong sabihin, hanggat may kalsada, hanggat may simento, si Easy Ride po ay kayang umakyat sa mga ganitong klaseng katarik na bundok. Huwag lang po yung mga loose gravel sapagkat kahit anuman ang mga automatic transmission dyan, so hindi po yan talaga uusad. So ganun pa man, habang pinapanood nyo itong pinakikinggan nyo itong ating pag-uusap tungkol sa issue ni Easy Ride sa pagtagas ng langis. Enjoy na lang po ninyo itong aking nasa likuran. Ako rin po ay nakaranas tungkol dun sa pagtagas po ng langis. So lilinawin po natin yan, yung pagtagas po ng langis tungkol dun sa kay Easy Ride 155. Yun po ay nung inilabas ko si Easy Ride, so wala pang 200 kilometers. So nakita ko na may room pumapatak tuwing nakaparada yan sa umaga. Pag start ko sa umaga, nakikita ko may patak na langis. So, dinala ko sa kasa at tinanong ko kung bakit. Ang sabi niya, so normal lang. Dahil kapag umiinit ang makina, ang langis naghahanap po ng malulusyugan. So, hindi ako nabahala. Sapagkat sila po ang nakakaalam ng mga bagay na yan. So, nagpatuloy ako na tumatakbo. So pagdating po ng 500 kilometers, ako po ay nag-change oil. Hindi ko naman alam kung basta bumili lang ako ng langis na pang automatic transmission, pang automatic na motor. So inilagay ko. So mga nakalipas ang mga ilang araw, so nakita ko mas lalong lumala. Mas lalong maraming tumatagas o natatapon doon sa baba tuwing gagamitin ko na tuwing umaga. So bumalik ako ulit sa kasa o kaya nagtanong-tanong na po ako doon sa mga nakakalam kung bakit tumatagas po ang langis. Ang tanong niya kagad sa akin ilang ml ba ang nilagay mong langis? Sapagkat ang kapasidad po ni Easy Ride 800 ml lang. So napansin ko na yung nabili kong langis is 1,000 ml. Inilagay ko lahat. So ibig sabihin, sobra ang langis kaya po siya nag-overflow.
So, antemano is ay nag-change oil ako kaagad. At mayroong nag-advise sa akin mas marunong na ang gamitin ko raw lang is ay ang top 1 na kulay green na pang automatic transmission. O kaya may nag-advise din sa akin na ang gamitin ko raw na lang is yung dilo para kasi ang makina ng Easy Ride is mainit habang tumatakbo. So ganoon na nga, ginamit ko yung top 1 na langis at binili ko yung 800 ml lang. At mayroong nagsabi para sigurado tayo, so gawin mo na lang ng 700 ml para wala na talagang tapon. So walang hindi yan mag-overflow. So yun ang ginawa ko. 700 ml po ang aking nilagay. At top 1 na ang tatak ng langis na aking nilagay. So napaka-smooth ng kanyang takbo. At mula nun, wala na akong nakitang tulo pa sa baba o overflow doon po sa tube, oil tube doon sa baba. So, ibig sabihin, yung overflow na naranasan nyo doon sa kay Easy Ride, hindi po yun issue. Yun po ay isang pagkakamali ng rider na inilagay niya ang langis ng sobra. Tandaan po natin ang langis na kapasidad ni Easy Ride 155 is 800 ml lang. Pero mas maganda kung gawin nyo ng 700 ml. Mas sigurado po tayo. Yung oil cap doon sa baba, sa ilalim ng, sa may gilid ng gulong dyan po sa ulihan, yun po ay inilagay para doon natin mamomonitor na kung talagang sobra ang langis na atin na ilalagay, doon natin nakikita. Doon natin malalaman kung sobra ang langis na atin na ilagay. Yun po. Kaya wag po kayong mabahala at hindi po yun issue para panghinaan kayo ng loob na ibig sabihin mahina si Easy Ride. Hindi po yun issue ang tungkol sa langis ng pag-overflow. Yun po ay isang pagkakamali ng isang rider na katulad ko, hindi ko rin alam. Kaya ang payo ko lang, huwag tayong magmamarunong kung hindi naman natin talaga alam. At huwag po tayong mahiyang magtanong sapagkat sa ating pagtatanong ay doon po tayo natututo. Ayun lang po mga ka-riders. Ngayon, enjoy natin itong pupunta ka ngayon. Nandito tayo ngayon sa harapan, sa likuran mismo ng Rice Terraces. At ito po, pinili kong isang lugar para pag-usapan natin si Easy Ride. At doon natin mapapatunayan na si Easy Ride po ay yung mga issue na binabato sa kanya ay hindi po yan totoo. Yan po ay mga mild issue lamang na ating nararanasan. At kung ating papansinin, doon po sa mga gustong bumili ng Easy Ride 155, huwag po kayong mag-alangan. At mga susunod kong vlog, abangan nyo po na yung tungkol po sa pagpigil ni Easy Ride, ng biglaang pagpigil ni Easy Ride. At doon ipapaliwanag ko ng husto at ipakikita ko ng husto. Mag-hire po ako ng isang mekaniko para buksan yung tagiliran at siyang ipapakita natin sa ating mga viewers para nang sa ganon hindi na sila mag-alala. Kasi ang iba kasi ayaw lumayo dahil namamatay nga si Easy Ride. So yun nga ang pag-uusapan natin sa susunod na ating vlog. Doon natin ipapaliwanag yung tungkol po sa paghinto ni Easy Ride. So maraming salamat po. Kung nagustuhan niyo po ang ating topic ngayon, paki-share naman and like para mas marami pang makapanood nitong ating video. Maraming salamat.